Dun sa Yes, pagpatay. the motive is pera. May mga unremitted na pera na hindi naibibigay dito sa Korean itong mga suspect. Sir, may negosyo po ba yung biktima? So, Negosyo? Ano pong may negosyo? yeah, distributor siya ng mga beauty products. So parang reseller niya po yung dalawa? Yes. Paano sir yung manner ng, sorry po, yung pagpatay? The victim was shot close range inside the vehicle. Saan part po yun? Nung nasa Pampanga pa sila or nung binyahe po ba? Patay na yung... Based on the investigation, somewhere in, actually, meron namang lugar na binanggit in Magalang, Pampanga. Sir, sorry. Umpisahan ko lang yung kwento. Paano sila nagkita nitong biktima, yung biktima at saka yung suspect? Paano sila nagkita? Saan po sila nagkita? Actually, magkaibigan sila eh. As early as 1 a.m., more or less 1 a.m. nung araw na yon, magkasama na sila eh. They even went to 7-Eleven, bumili ng mainom doon, then bumalik itong victim sa inuupahan niyang apartment, then lumabas ulit sila until such time na early morning, nagbiyahe na sila going Magalang, Pampanga. Sir, gano'n na sila gano'n na sila katagal magkaibigan? According to the information na namin is more than a year na sila magkaibigan. Saan point po pumasok yung ex-boyfriend nitong babae? Kasama nila po yon all the time? Hindi, yun ang magkasama talaga, si Jao. Aaron Manuel, aka Jao, siya talaga yung kasama ni victim. Thank All you. along. Thank you very much. Next question, Mr. Alfred Dalizon, People's Journal. Morning, sir. Sir, pwede ba namin malaman yung background ng victim? Meron ba siyang mga... bukod dun sa distribution ng mga beauty products, na-involved na ba siya sa other illegal activities sa background check niya, sir? Well, so far, ang nadig namin is involved din siya sa distribution ng drugs. Specifically, party drugs. Yung victim. Yung victim. Anong drugs, sir? Party drugs, shabu, ketamine, 5 yun eh. I forgot the last 2. Ecstasy. So, may possibility na etong gunman, associated sila sa distribution ng illegal drugs, kaya nagkaroon ng patayan, sir? Yes. Thank you, sir. Kanina po nabanggit nyo, mayroon hong hindi na-remit na pera. Tama po ba? Yes. Doon sa Korean, hindi na-remit na pera sa product or doon sa drugs? Ang front kasi nila ay product, then ang sabi, kasama na rin yun. How much po yung money, sir? Yung dineclare is 200,000. 200,000 worth. Every week kasi nangungulekta to. Every week. Sir, sorry, front lang yung beauty product, pero drugs po talaga. Merong beauty product, pero sinasamahan. Thank you very much. Next question, Mr. Jason Sigales from InquirerNet. Good morning, sir. Nabanggit po ba during the course of the investigation na nung araw ho na pinatay, kasi nasabi niyo po magkakasama ho sila since early morning prior to pinatay po itong victim. During that time ho ba, naningil ho siya? Or ano pong nag-udyok para patayin ho nitong dalawang suspect si victim? Actually, naniningil na. Days before, naniningil na talaga. They even come to the condominium, talagang kinakalabog na nila yung pinto. So talagang, kumbaga, continuous na yung paniningil. Kaya ayaw nang lumabas nitong isang suspect kasi walang pambayad. Thank you, sir. Next, Mr. Lloyd Kaliwan of PNA. Okay po. Mark Makalalad of DCWB.
Dun sa victim, sir, gaano kalaki yung distribution, yung network niya, yung distribution ng illegal drugs? Kasi you mentioned kanina, 5 drugs, etong, ang binebenta, tama, nitong Yeah. victim? Inaalam pa rin namin ngayon, no? Yung kung saan nanggagaling, but the latest information we got is galing din dito sa Manila. So parang yung area ng distribution niya is yung Angeles at Clark. Sir, na-recover yung baril na ginamit nung gunman sa Yes. pagpatay. Anong okay. Taurus 9mm. Then sinubject namin siya sa cross-matching at nag-positive po. Ilan yung tama, sir, ng bala sa katawan ng biktima? Isa sa likod ng ulo. Okay. Close range. Thank you, sir. Thank you. Next, Ms. Maris Umali from GMA. Can we ask about the Aurora investigation still? Di? The Aurora investigation. Pwede pa po ba kami magtanong? Or CIDG na is it kasi already ang- in CIDG? Do area namin yon, but si IDG na ang nag-take over ng case. So we're just helping them kung ano pa yung during the course of the investigation. But they are the lead office now. Pero yung mga, like for example, kasi last week, sinasabi ni Secretary John Vic that they will still obtain the drone shot from the resort. Have you obtained these already? And ano ba ang mga striking videos that you've seen from this drone shot? May mga nakuha tayo that we already turned it over to the CIDG. So wala na kayo baling hold dun sa investigation. Everything that all the evidence that you have obtained were already submitted to the CIDG. Yes. Actually, na-inquest na siya kahapon, murder. We've checked yung dalawang suspect, no, wala namang lumalabas na kaso. But yung isang suspect kasi used to work, yung lalaki, Zhao, used to work with Pogo before. IT siya ng mga Pogo. Next question, Mr. Michael Delizo from ABS-CBN. Hi, sir. Sir, baka pwede niyo makwento sa amin yung circumstances ng pagpatay po nung... Kailan nga ulito, sir? Nung June 16? 16. Opo, baka pwede niyo kwento sa amin yung circumstances, paano sila nagkita, saan pinatay, sir, paano iniwan, ganun po. They were together as early as 1 a.m. that day. Then may mga pinuntahan silang area. Kasi ang ano nito, bakit sila magkasama is sinisingil talaga yung pera kay Harin, kay Andrea Mones. So, sinet up talaga nila, hinatak nilang taon, sinabi wala siya doon sa condominium niya sa Clark. Ang sabi, nandun sa bahay niya sa Magalang. So they went there, dalawa, si Zhao, the gunman, and the victim. Pag punta doon, may dinaanan silang isang tao, then bumiyahe na sila at pagdating doon sa isang part ng Magalang, doon niya binarel while inside the car. Si suspect kasi is, si victim kasi is the one driving. Suspect na nandun sa passenger side. Yes. So, isang suspect lang. The other one was witness, yung babaeng dinaanan niya kasi pinababari niya. But hindi eksakto doon sa sasakyan. Yeah, it was a planned crime. Pinagplanuhan nila kung paano nila gagawin. They even bought this gun to be used. Then, nung nabaril na niya, nilipat niya dun sa passenger side. Then, tinakpan ng blanket. Then, siya na yung nag-drive going to Nueva Ecija up to General Tino, wherein iniwan niya doon yung sasakyan nitong victim. Paano niyo, sir, paano niyo po nalaman kung sino yung mga suspect? So, upon nung nalaman natin na mayroon palang bangkay doon sa loob ng sasakyan, so we organized yung ating mga intelligence and investigators unit. So, backtracking, of course. Nag-start kami sa backtracking. The identity,
Nung process, yung salakyan, doon natin nakita yung may mga nakita tayong IDs, pagkakakilanlan. So, tuloy-tuloy na yung follow-up, backtracking ng CCTV. Doon namin nahagip yung sinakyan niya. After iniwan niya yung kotse doon sa Geraldino, may sinakyan siya may sumundo sa kanya. Nakuha namin yung plate number, then nung na-check natin kung sinong owner yun, inaresto namin, then tinuro nga niya na si Jao yung sinundo niya doon sa General Tino. Yes. Yes. Yung baril, saan po yun nakuha? When Jao, the gunman, was arrested, nakuha rin natin sa kanya. Yes. Nag-positive po yung Yes. sa mga nakuha. Cross-match. Yes. So yung babae, ano yung haharapin niyang kaso? Siya kasi yung mastermind. The gunman is Jao, yung lalaki. Ito. Although hindi na siya kasama, sir, dun sa nag-iwan sa Nueva Ecija, di ba? Bumaba na siya. Wala siya doon. Hindi na siya kasama. Wala siya doon. Sino po yung sumundo, sir? Dun sa... Pinsan niya, walang alam kasi talagang Berlin, nagpasundo lang. Hindi niya alam kung ano nangyayari. He was offered na bayaran ng 5,000. So, taga-Angeles. Pinsan niya. Hearing none questions, thank you very much, Sir Police Brigadier General Jess Mendez, the Regional Director of Police Regional Thank you. Office 3. Thank you very much, sir.